Magandang araw, Sir Ose, at sa mga manonood natin ngayon. Ako nga po pala si Bion Labahoy, isa sa mga taga-ulat mula sa grupo na kinabibilangan ni Mary Jane Suelio, Judy Soriano, Ren Stramin, Kyla Paredes, Alexander Cabrera, Catherine Claire Paragas at Glyza Nicole Hove. Ang grupo namin ay naatasan upang iulat ang takdang pinamagatang The Myth of Peacetime Prosperity na nagmula sa Universidad ng Pilipinas sa Baguio, na isinulat ni Louis C. Derry. Ngayon ay tumuloy na tayo sa unang parte ng aming diskusyon. Walang iba kundi ang mga ugat ng peacetime. Una ay ang pusing o kalahating sentimo. Ayon sa kanila noon, maaaring makabili ito ng maraming bagay. Halimbawa rito ang buong saba o mais. Pangalawa, sinabi rin nila noong mga araw ng peacetime, ang mga kalakal ng mansana sa Amerika, tsokolate, peras at iba pa ay marami. Para sa kanila, ito ay isang maunlad na panahon. Ang pagkakaroon ng saganang stateside goods o ang pusing ay hindi maaaring maging wastong sukatan ng kaunlaran ng bansa noon. At saka, totoo ba ang kasaganaan noong panahon ng peacetime? Masasabi ba natin na ito ay tinangkilik ng karamihan ng ating populasyon? Ayon sa aming pananaliksik, ang sinasabing kasaganaan ay sinusuri ng mga tuntunin ng kolonyal na ekonomiya ng Pilipinas. Ang pamamahagi ng lakas paggawa, ang kakayahang kumita ng mga manggagawa, ang kanilang mga kalagayang sosyo-ekonomiko, na nakinabang sa sistema ng malayang kalakalan, ang pagkakaroon ng malawakang kawalang kasiyahan ng manggagawa, magsasaka at iba pa. Ngayon ay dumako naman tayo sa ugat ng peacetime na kasaganaan. Ang pagtatag ng Kongreso ng Estados Unidos ng sistema ng malayang kalakalan na namamahala sa ugnayan ng komersyo sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang naging ugat ng paniniwalang ito ng ating mga nakakatanda na sa kanilang peacetime na kasaganaan. Ang grupo namin ay sumasang-ayon dyan dahil sa ilalim ng sistema ng malayang kalakalan ay pumasok ang mga produktong Amerikano sa Pilipinas na hindi kinakailangan pumailalim sa mga taripa ng bansa natin dahil ang bansang ito ay kolonya na ng Amerika. Ito ay malinaw na ibinigay ng 1909 Payne-Aldrich Act na nagpapahintulot sa mga produktong Amerikano na makapasok sa ating bansang Pilipinas na walang tungkulin at walang anumang limitasyon sa dami ng materyales na ginamit sa paggawa. Ang kagustuhan sa taripa ay nabibigay daan sa mga Amerikanong nagluluwas sa Pilipinas na ibenta ang kanilang mga produkto sa mababang presyo habang nakikipagtali ng piso o dolyar sa halaga ng palitan ng 2 piso bawat dolyar. Dahil dito, ginusto at nasiyahan ang mga tao sa pagbili ng produktong Amerikano. Dahil sa ang kanilang piso ay makakabili ng mga dekalidad na produkto sa mababang presyo. Para sa mga matatandang Pilipino noong panahon kahit ngayon, ang mas mababang presyo ay nagpapahiwatig ng kaunlaran. Sa pangsalik ng maling ideyang tungkol sa peacetime ng kasaganaan ng ating mga nakakatanda ay ang panahon ng Amerikano. Nakita nila ang malawakang mga programang pang-infrastruktura na hinahabol ng mga Amerikano kumpara sa kanilang karanasan sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Sa ating mga matatanda, mas maraming gusali, kalsada, bahay-paaralan at iba pang mga nangangahulugang kaunlaran. Ngayon, dumako tayo sa katanungang sino ang totoong umunlad sa panahon ng peacetime? Ang mababang presyo ng mga kalakal, kalsada, tulay, paaralan at mga gusali ng pamahalaan ay hindi nangangahulugang kaunlaran. Ang mga ito ay mga pagpapakita lamang ng isang kondisyon na kung masusing sinusuri ay maaaring sabihin natin na hindi talaga natin ito ikinaunlad. Maaaring mayroon tayong libo-libong milya ng mga kalsada
at mga gusali, ngunit ang mga tao ay nananatiling hindi isang benepisyaryo ng naturang di umano'y kasaganaan. Pinapatunayan ito ng mga ebidensya na nanggaling sa dokumentaryo na ang totoong umunlad sa panahon ng peacetime era ay mga Amerikanong nagpatatag sa malayang kalakalan. Una, sa sistema na ito, ang American Congress ay naimpluwensyahan ng pagnanais na maigbigay ng mga kagustuhan sa mga producer ng Pilipinas at bigyan daan ang mga Amerikanong exporters na tamasahin ang merkado ng ating bansa. Pangalawa, pinahintulutan nito ang mga produktong Amerikano na makapasok sa merkado ng walang tungkulin. Sa gayon ay nagbigay daan sa mga Amerikanong exporter na makakuha ng isang virtual na monopolyo sa ating merkado. Pangatlo, sa pagtatag ng Philippine Trade Policy ng American Congress, maliit na tuwirang atensyon ang ibinigay sa mga pangangailangan o interes ng mga Pilipino, habang ang mga Amerikanong administrador sa Pilipinas ay nag-aalala sa pagsusulong ng kapakanan ng kanilang mga ward. Ang kanilang mga rekomendasyon sa patakaran ay karaniwang binabaliwala ng Kongreso kung sila ay sumasalungat sa mga interes ng mga grupo sa Estados Unidos at ang sistema ng malayang kalakalan ay nanguna sa dominasyon ng mga Amerikano sa dayuhang kalakalan ng ating bansang Pilipinas. Naging malaking bahagi ang mga produktong Amerikano sa ating bansa. Naging tulay ng pagbuo ng asukal, coconut oil at iba pang industriya na kalaunan ay naging pundasyon ng ating ekonomiya at pangunahing pinagkukunan ng kita ng ating bansa. Ngayon ay dumako naman tayo sa katangian ng ekonomiya ng kolonyal ng Pilipinas. Ang mga Pilipino ay hindi lamang nabawasan sa antas ng sari-sari store sa pagpapatakbo ng kanilang ekonomiya. Siniguro ng institusyon ng sistema ng malayang kalakalan na ang kanilang pagbawas sa mga magsasaka ay kaugnay sa produksyon ng mga pananim na pang-export. Ito ay may kita sa mga sumusunod na datos. Dahil sa malayang kalakalan, kumikita ang mga lokal at dayuhang kapitalista na magkonsentrar sa pagtatanim at produksyon ng mga pananim na pang-export ng ating bansang Pilipinas. Ito ay hindi lamang pumatay sa mga nagsisimulang lokal na industriya ng pagmamanufaktura, ngunit nakasiguro sa ekonomiya ng Pilipinas na maging agriculture-based. Kaya kung isinasaalang-alang ang bilang ng mga Pilipinong umaasa para sa kanilang kabuhayan sa mga pananim na ito, noong 1939, mayroong 13.106 milyon sa 16 milyong Pilipino ang umaasa sa 5 pananim lamang para sa kanilang kabuhayan. Ang dobleng kahalagahan ng paghahanap nito ay ang merkado ng Amerika kung saan nilikha ang mga pananim na pang-export ng Pilipinas. Ito ay tinawag na artipisyal at hindi permanente. Ang pagbabahagi ng mga Pilipino sa peacetime na kawang ito. May mga census na isinagawa sa panahon ng Amerikano sa Pilipinas. Bawat isa sa mga census na ito, lalo na ang 1939 census, ay naglalarawan ng marami hinggil sa depresibong sosyo-ekonomikong kalagayan ng mga Pilipino. Ang naunang talahanan ay malinaw na nagpapakita. Ang National Research Council ng Pilipinas at ang Philippine Island Medical Association, dalawang prestiyosong organisasyon bago ang digmaan, ay independenteng pinatibay ang katotohanan ng kita, sukat ng pamilya at cost of living ang nagtatakda ng uri ng pagkain, kasuotan at tirahan na natatamasa ng isang pamilya. Ipinakita rin ng iba't ibang survey na ang karamihan sa mga Pilipino ay hindi nakaranas ng kasaganaan sa peacetime. Sa mga kakaunting sahod na tinatanggap ng karamihan sa mga may hanap buhay na Pilipino, ang gayong natuklasan ay may kahalagahan. Dahil sa mababang sahod ng mga manggagawa ay ang mga squatters, malnutrisyon,
kakulangan ng medical na atensyon, mataas na infant mortality, at ang mga batang hindi nag-aaral na nagsusumikap na magbenta para lang may makain sa araw-araw. Karamihan ng mga Pilipino noong panahon ng Amerikano, ayon sa pag-aaral, 85 to 90% ng pagkain ay binubuo ng carbohydrates. Isang hindi balansing dieta na nagreresulta sa malnutrisyon sa mga tao at pagiging madaling hawaan ng mga sakit. Isa sa pagmamasid ay nagsabi na ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino bago ang digmaan ay tinatawag na primitive. Sa makatuwid, para sa karamihan ng mga Pilipino, ang edukasyon ay isang mahirap na pangarap. Bukod dito, nagpapahiwatig din ang mataas na rate ng mga taong nagugutom ay mas inuuna ang pangangailangan ng kanilang sikmura kaysa sa edukasyon. Tunay nga, hindi makakapagpatuloy ng maayos ang isang mag-aaral na may gutom na tiyan. Ang artikulong ito ay naglalarawan ng malawakang walang kasiyahan sa paggawa at kaguluhan bago ang digmaan. Isang pagkakataon na sumasalungat sa ideya na ang Pilipinas ay maunlad at mapayapa. Ayon sa American High Commissioner of the Philippines, mayroong undercurrent ng agraryong kaguluhan dahil ang pag-unlad ng ekonomiya ay lumilipas mula itaas pababa sa halip na pababa paitaas. Ang kaunlaran ay napunta lamang sa gobyerno, sa Panginoong may-ari ng lupa, at sa mga lungsod na lugar. Mga nagsilbi, ngunit kaunti lamang ang pagpapahusay sa mga kalagayan at pamumuhay ng piyudal na magsasaka at nangungupahan. Ang kalagayan ng mga magsasaka ay nakaimpluwensya sa mga manggagawa na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Mayroong oposisyon laban sa mga usbong gawain ng maraming Panginoong may lupa. 3 sa 10 pag-aalsa ay may protesta laban sa mga gawaing usbong. Ayon kay Milagros C. Guerrero, karamihan ng mga kolorom ng pag-aalsa ay naganap noong 1924 to 1931 ay walang kasiyahan. Ang Journal ng Kasaysayan. Ang artikulong ito ay naglalarawan ng mga pag-aalsa at kilusan ng mga manggagawang magsasaka sa Pilipinas bago ang digmaan. Dito ay pinapakita kung paano ang maling sistema ng agraryo ng bansa at nagdudulot ng mga kawalang kasiyahan sa mga manggagawang agrikultural at nag-uugyot sa kanila na magrebelde. Banggit din dito ang iba't ibang organisasyon ng mga manggagawa tulad ng Oras na, Noli, Dimas Galang, Gabay na Mahina, Habang Kapatid, Matang Lawin, Kabesang Tales, Kami Naman, Lingap na Mahirap, Mabuhay, Wakas Dalita, Timbulan, Tani-kalang Pagtaguyod, Tagumpay, Nagbangon na, Palintawak, at marami pang iba. Layunin nila ang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa. Sabi din sa artikulo na ang lawak ng radikalismo sa Pilipinas bago ang digmaan ay maaari ding pahalagahan kung naisaalang-alang ang katotohanan na nilikha ang kagawaran ng Gitnang Luzon sa ilalim ng Philippine Constabulary at inilagay ang ilang lalawigan sa ilalim nito. Upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan dahil seryosong pag-iral ng kaguluhan sa lipunan, hindi na rin nakatiis ang mga gutom na manggagawa at sumiklab ang pag-aalsa sa sakdal noong Mayo 1935. Nagsasaad rin dito ang paanong nagbubuklod-buklod ang mga manggagawang magsasaka at patakaran ng kolonyal ng pamahalaan. Iisa lamang ang layunin ng mga organisasyon na ito ay ang pagpapabuti sa kalagayan ng mga manggagawa. Kahit ang Partidong Sosyalista ni Pedro Abad ay mayroon din isa sa mga kanilang layunin.
ang pagpapalayan sa mga magsasaka mula sa pagkabihag sa lupa. Ang Partidong Komunista ng Pilipinas ay naglalaman din ng isa sa kanilang mga layunin na ang pagsasaayos ng kalagayan at kondisyon ng pamumuhay ng mga manggagawa at magsasaka. Panghuling komento, ang peacetime na kasaganaan ay naranasan lamang ng mga Amerikanong Maynila at iba pang mga dayuhan na nangibabaw sa ekonomiya ng Pilipinas. Pati na rin ang mga lokal na piling tao, katulad ng Panginoong May Lupa, nagtatanim, middleman, profesional na serbisyo ng gobyerno, at kalakalan at pagmamapaktura. Ang mga manggagawa sa lunsuran at agrikultura ng kanilang mga pamilya ang bumubuo sa bulto ng populasyon ng bansa bago ang digmaan. Ang peacetime na pag-aari ay bahagyang totoo lamang. Ang mapanlinlang na ideya ng peacetime na kasaganaan ay nagbibigay sa atin ng konkretong makasaysayang batayan upang maunawaan ang pambansang suliraning sosyo-ekonomiko pagtapos ng digmaan. Sa panahon kung saan ginawang panunaya sa Pilipinas ang dayuhang dominasyon at kontrol sa pambansang ekonomiya, ito ay nagbigay daan upang maibalik ang kalayaan pampolitika noong 1946. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.